Naaalala nyo pa ba to? Para sa mga Gen Z dyan na hindi na ito naabutan, ang tawag sa mga ito ay CD o compact disc. Kung dati nagkalat ang mga ito at pinagkakaguluhan sa mga bangketa sa bawat kanto, ngayon halos nakaimbak na ang mga CD at DVD ng iba't ibang pelikula at music albums sa Cartimar Shopping Center. Kabilang sa natitirang CD store owner dito, si June Eric Pilar. Kahit marami na sa mga kahilera nila ang nawala, pinili niya pa ring manatili. Ako siguro sa akin, over the years, marami na rin nagtanong. Yung passion, talagang music lover ako, film lover. Sa akin kasi generalize, marami kang matututunan sa nakaraan. Bukod sa mas tinatangkilik ng karamihan ng online platforms, marami pa raw talaga silang pagsubok na pinagdaanan. Mula noong nagkapandemya, pati na ang mga kalamidad at ang kawalan ng produksyon. I mean, sa Pilipinas kasi nag-start na nawalan tayo ng production. Yun ang main problem talaga. Kung hindi nawala yung production, siguro tuloy-tuloy pa rin yan. Umaaray din sa mahinang kita ang isa pang CD store owner na si Mang Greg. Sa kabila nito, kakapit pa rin sila. Lalo't mayroon pa rin daw na patuloy na tumatangkilik sa kanilang mga paninda. May ilang bumabalik pa rin para sa mga pelikula ni FPJ o kaya na may classic films. Yung pinakapasok yung mga maingay na parang gera kung kumakanta. Ito yung gusto ng tao. Nothing beats passion nga naman talaga. Kaya katulad ni Mang Greg at June, magpatuloy lang. Basta ba't mahal mo ang ginagawa mo at buo ang tiwala mo dito. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang natitirang mga CD stores sa Cartimar kasama si Mobile Journal, Amy Atienza. Ikaw, Amy, may memories ka ba ng paggamit ng CD? Naabutan mo ba? Actually, Pops J, naabutan ko pa siya nung Okay. bata ko. Meron pa kaming parang book, libro, Oo. na puno ng CD. Oo. Para doon namin nakokolekta. CD sleeve, no? Marami mga CDs. Doon yung galing pa tinatago. siyang Divisoria. Sa Divisoria. Pirated ba naman yung mga nabibili mo? Parang pirated yun, Pops J. Nako, bawal yan. Okay, sina Mang Greg at Mang June, may mga customer ba talaga silang nagpe-patronize sa mga ganito pang klase ng media? Bali, Mga Pops CDs, J, may mga mahihilig pa rin ba sa CD? Pops J, 3 araw ko silang binisita doon at nag-aabang talaga ako kung meron bang mga customer. Kaso wala din talaga akong naabutan kasi madalas daw ay tuwing weekend sila talaga nagpupunta o minsan ay online na lang o order, magme-message sa Facebook. Kasi may Facebook page na din sila, Rectoduction yung tawag. Kaya doon na lang sila umu-order ng mga CD. Pero yung mga customer talaga na pumupunta doon, siguro pa isa-isa, 2 na lang daw. Nabanggit mo nga kanina doon sa report mo, no, na nag-stop talaga ng production ng CD. Pero nagkaroon ng revival yan eh. Siguro 5 to 10 years ago, na muling bumabalik yung mga cassette tapes. Yung cassette tape, inabot mo? Hindi na. Hindi na. Cassette tape, CD, compact disc, at yung mga plaka, di ba? Yung mga vinyl na tinatawag, no? Yung iba nagko-command ng mataas na presyo. I'm sure itong sinamang June, merong mga customer na bumibili ng mga CD na paborito nila na hindi na nila makita sa ordinary stores. Marami nga, Pops J, doon na mga indie films din talaga. Mga pelikula din, Mga pelikula DVD. na papalabas din sa Cinemalaya. Oo. Minsan daw kasi sinusuplayan na din sila mismo nung maliit na production house para daw maibenta, mas madaming exposure para sa mga mamimili nga doon sa Cartimar. Kaya yun, madami talagang iba't ibang CDs, pati mga albums na ini-import pa nila pa mula US o kaya sa Di UK. mahal na yun pag binenta dito, di ba? Yung presyo ng albums nila doon minsan 50 pesos pero may iba na 200 to 50 pesos na. Mga ganun. Anong klaseng mga customer ang kanilang mga nagiging suki dyan sa Cartimar? Madalas na nakita talaga doon ay working class, yun yung sinasabi nila. Pero meron daw naman talagang iba na estudyante. Pero yun nga daw, yung mga estudyante madalas sa online na lang din talaga umo-order. And may mga hobbyists ka bang narinig kay Mang June na talagang nagpe-patronize pa rin? Kasi kung wala nang bibili nito, ay hindi na sila siguro magbebenta.
Mahilig talaga sila sa music, Pops oo. J. The Beatles ang gusto nila talaga. Beatles, oo. Tsaka may ilan nga din kasi talaga meron silang suke na lagi nilang kinukwento na mahilig Oo. nga daw sa FPJ. Yun yung talagang Oo. inaalala nila. Kaya minsan, yan, dyan sa maliit nilang store, pinapalabas nila yung mga movies ni FPJ. Sabi mo, 3 days ka nagpabalik-balik doon at minsan isa, dalawa lang nakikita mo, magkano ang kinikita nila in a day? Talagang Oo. nag-decline siya, Pops Jane. Oo. Naging mahina talaga yung bentahan kasi nga marami na din talaga sa napapansin nila. Hindi na daw sila nakakasabay sa mga trends na gusto ngayon ng kabataan. Kasi ngayon, di ba, Pops J, puro K-pop, minsan Bini. So, ayan, parang Ano yung K-pop? Ano yung Bini? ayun yung mga Oo, yun yung mga groups. sikat ngayon. So, yun, Yung mga hindi sila sikat, oo. nakasabay doon. Kaya parang sa tingin nila, talagang naging mahina talaga yung bentahan ngayon. Yung mga online sales, talagang naungusan na sila, ano? Paano sila nagko-cope dito? Nagbebenta rin ba sila online? Nagla-live selling ba sila sa kanilang FB? Ayun, meron nga sila, Pops J, na FB group, ang tawag ay Rectoduction. At pinopost okay. nila doon yung ilan sa mga benta. Pero ito si Mang Greg, talagang lokal na siya dyan. At kilala naman talaga siya sa Cartimar kasi meron daw, nakwento niya din na meron daw isang grupo ng mga estudyante na, ayan, ginawa yung Recto Records para daw ma-feature siya. Parang documentary siya sa buhay niya bilang isang CD store owner. Hanggang kailan daw sila magpapatuloy ng ganitong kalakaran, Amy? Kasi sabi mo nga, dying ano na siya dying industry na no? Yung mga nagbebenta dyan sa Cartimar. So, ano ang kanilang naiisip? Hanggang kailan sila magbebenta dyan? Parang Pops J, hindi sila titigil anytime soon kasi lagi nila Oo. sinasabi sa akin, passion talaga nila to, mahilig sila sa ganito, so hindi dapat talaga sila tumigil. Tsaka hilig talaga nila yung physical copies kasi nga daw mas makikita natin kung sino yung dapat i-credit Oo. sa mga pelikula o kaya sa mga albums, yung mga maliliit na lyric book din sa music albums ng mga CD. Ayun, gustong-gusto nila yan. Kaya anytime soon parang hindi pa naman sila titigil. At yung isa nga si Sir Eric, yung yung nakausap kong una, 25 years na siya nagbebenta, Oo, kaya hindi talaga siya, parang hindi niya pa daw nakikita yung sarili niya. Buhay niya na yun, no? Passion na talaga. Marami tayong kilala, nagko-kolekta ng mga CD. Siyempre, mas malaking collection nila yung mga plaka kasi nagkaroon nga ng resurgence. Maraming nagbilihan ng mga turntable para mapatugtog yung kanilang mga lumang plaka at yung mga binibili nilang bagong koleksyon, ano? Pero, ayun, hindi mamamatay ang ang pagkahilig sa music, di ba? Totoo, Amy? Pops J. Alright. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.